ang pag-unlad at kinabukasan ng larong Pinoy Pitcha Pool. Noong dekada 1970, kasabay ng pagsikat ng dakilang manlalaro ng bilyar na si Amang Parika, ay lumaganap din sa buong Pilipinas ang larong likas at tunay na atin, ang Pinoy Pitcha Pool. Naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay, makikita sa mga bangketa, sa harap ng mga tindahan, at naging tagpuan ng samahan at paligsahan ng mga kababayan. Lalo pa itong lumawig at naging bahagi na ng kultura noong dekada 1980 hanggang 1990, kung saan tila bawat kanto ay may nakahandang lamesa at naghihintay ng mga manlalaro. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, marami ng pagbabago ang humubog sa anyo at laro nito. Pinaliit ang mga butas upang masigitan ng husay at katumpakan, nauso na ang paggamit ng tisa. At ang dulo ng tako ay sinadyang pinanipis upang mas madaling maisagawa ang tinatawag na pektos. Isa pa sa malaking pagbabago ay ang pag-aalis na ng pag-ins o paghuhorta sa pamato kapag ito ay nakadikit na sa banda. Noon ay maaari pang ayusin o igalaw ng kaunti ang pwesto nito, ngunit ngayon ay nananatili na lamang ito kung nasaan man ito tumigil. Dati, wala pang gaanong formal na pag-aaral sa mga galaw at diskarte ng larong ito. Walang masusing pagsusuri at walang mga video na makapagpapatunay kung mayroong dobleng tama o pagtama ng tako sa pamato ng higit sa isa. Bagay na ngayon ay mahigpit ng binabantayan at itinuturing na maling tira. Maraming galaw na noon ay hindi akalaing magiging posible, ngayon ay tinatanggap na bilang wasto at mahusay na tira dahil sa mas malalim na pag-unawa at pagsusuri. Ang videong napapanood ninyo ay nagpapakita ng ganitong halimbawa. Ang pamato ay malapit na sa bukana ng butas, at ang pitchang tinitira ay nakadikit sa banda. Sa ganitong posisyon, dalawa lamang ang tanging lehitimong paraan upang ito ay mapahulog. Kayo na ang magpasya batay sa inyong nakikita kung ito ba ay wasto o hindi. Ngunit sa aking pananaw, ito ay mabuting tira. Una sa lahat, hindi ko naman na double hit o natamaan ng higit sa isa ang pamato. Hindi rin naman tumama ang tako sa banda o sa tagiliran ng butas. Kaya hindi ito maaaring ituring na mali o bawal. Kung sasabihin man na mali ito, ano nga ba ang tiyak na nilabag na tuntunin upang masabing ganito nga? Sa takbo ng laro ngayon sa money game para sa kanila ay bad shot ito dahil sinusunod pa rin nila yung mali nilang akala at mayroon ding kasunduan sa pagitan ng mga manlalaro na sinusunod. Bukod pa dyan ang ganyang bagong patakaran ay una munang ipinatutupad sa mga tournament upang tiyak itong maipatutupad. Bilang isang manlalaro at tagasuri ng larong ito, patuloy akong nakatutuklas at nakagagawa ng mga bagong paraan at diskarte. May mga pagkakataon na ang aking nakikita at itinuturing na wasto ay tila mali pa rin sa paningin ng mga mas naunang manlalaro. Ngunit naniniwala akong ang hatol ay nasa kamay na ng mga makabagong manlalaro na bukas ang isipan, gamit ang batayan ng siyensya at pisika, sila ang magpapasya sa darating na panahon kung ano ang tama at mahusay na tira. Sa ngayon, isa pa lamang ang namamahala sa larong ito at hindi pa gaanong pulido ang mga patakaran at alituntunin nito. Kung ihahambing sa bilyar na may 5 hanggang 8 samahan na nagpapatupad ng maayos at pare-parehong batas, at kung saan bihira na ang pagtatalo at madalang na ang pagbabago sa mga tuntunin, marami pa tayong dapat pagdaanan at pagbutihin. Ngunit ito ang hamon at pag-asa. Darating ang panahon na magkakaroon din tayo ng mas malinaw, maayos, at tinatanggap ng lahat ng mga alituntunin. Inaasahan ko na sa hinaharap ay darating pa ang iba pang mag-aaral, magsusuri at maglalatag ng mga tiyak na prinsipyo para sa Pitcha Pool. Upang ang larong ito na likas na atin ay mas mapag-aralan, mas mapabuti, at manatiling buhay, maayos, at patuloy na unlad para sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro.